Again, hello sa mga followers ng YouTube channel na Usapang Religion. At ito si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. At sa video na ito, pag-usapan natin yung continuation ng nakaraang video ko about dun sa issue ng Israel versus Hamas conflict. And syempre extended dun yung Palestine, West Bank, and all Arab countries. So dun sa naunang video, sinabi ko na bago natin pag-usapan or talakayin or bago tayo bumuo ng mga opinion natin tungkol dun sa conflict, maganda na balikan yung kasaysayan or yung history. Bakit ba may conflict? Bakit ba nagkaroon ng Hamas? Bakit nagkaroon ng mga ganyang grupo, no? Sa northern Israel naman yung Lebanon, Hezbollah. Bakit may mga ganyang grupo sa Middle East? And it seems like they are really serious about their aim, no, or goal na i-annihilate yung state of Israel. So maganda tignan natin paano nagsimula yung conflict na yan. And sabi ko nga, hindi lang last year, hindi lang 30 years ago or 40 years ago, no, yung nagsimula yung modern conflict na yan. So it's a modern conflict, meaning hindi na yung bahagi nung ancient issues ng Israel with their neighboring countries like Canaan or Babylon or Assyria or whatnot, right? So all those ancient countries or empires na binanggit sa Biblia. So matagal nang nawala yung mga empires na yon, no? So yung conflict na nakikita natin ngayon sa Middle East is actually a result of mga modern nation state or geopolitics mga issues, no, na pinag-uusapan. So ngayon, marami sa mga churches, dahil nga of course yung name ng Israel and yung Jew ay malapit sa religion ng Kristyanismo. In fact, nagsimula talaga yung Kristyanismo within Judaism, no, among Jews. So kaya critical sa marami yung usapin na yan, no, yung issue ng land of Israel, no? So kaya marami din sa mga opinion ngayon, sa mga sa mga theology ay kumbaga grounded doon sa idea na yon na ang Israel ay mahalaga or importante siya sa Panginoon or sa Diyos. Ngayon, saan ba nanggagaling yung theology na yan, no? So marami sa mga theology natin, of course, sinugot natin sa Biblia or sa interpretation natin sa Biblia. Pero yung theology na ang Israel ay specially chosen by God and yung modern Israel now is fulfilling what the biblical prophecy is saying about the return of God's people in the land. Okay, nanggagaling yan dun sa literal na interpretation ng mga biblical prophecies, no? They call it literal interpretation, or yung ibang tawag doon ay mga literalist, no? Na para sa kanila yung mga prophecy sa Biblia about Israel ay literally mapupulfill or matutupad in the future. And yung iba excited dahil they see that future as now, happening now, no? Na yung return ng mga Jew sa land ay nangyayari na, no? So nagsisimula na, so merong mga advocacies and mga projects and plans to rebuild the temple in Jerusalem, something like that, no? So but in order to do that, kailangan paalisin yung mga nandun, no? So kailangan alisin yung mga settlers, no? So kaya ang nangyayari ngayon, merong parang movement, no, na talagang i-push itong mga Hudyo na pumunta, i-reclaim dun yung land na yon, no? So pumunta sila doon and they would like to accomplish that task by all means, no, even through the use of violence and military force, no? So kaya meron silang funding from supporting agencies or institutions or organizations para masuportahan yung kanilang ginagawa doon, no? So ang tawag ng iba dyan ay colonizing, no, by settlement yung ginagawa nila, and at the same time by use of force. So it's a modern way of colonization by by settlements or by building mga communities and mga villages doon, no? So and they would use they are also using force and military and around, globally, Israel is one of the countries that is known for their military capacity na talagang kumbaga one of the strongest in the world.
So, kaya palaisipan pa rin sa iba bakit nangyari yung October 7 attack. In spite of the technology na available sa Israel, meron silang very sophisticated na defense system and everything na they are really bragging about it, Pero despite of that, nangyari pa rin yung October 7 attack ng Hamas. So, yung ibang sabi nila, mukhang hinayaan yung yung attack na yon, So it was allowed, para i-justify yung war ngayon, na ongoing war ngayon sa Gaza, na apparently merong mga signs na yung ginagawa sa Gaza ngayon is genocide, yung attempt to annihilate this group of people, Yung settlers ng Gaza around that time is 2 million, Nandun lang sila sa 365 square kilometer. So it's like, any regular city. So 2 million people nandun. Ngayon, malaki na yung ibinaba ng number ng population, and of course 1.5 million pa rin yung threat ng starvation, and marami doon mga bata at mga inosente, mga wala naman silang kinalaman doon sa conflict na nangyari many years ago, pero sila yung nagsasuffer because of what's going on. So so yun yung mga nangyayari, as a matter of fact, so hindi naman illusion lang yan or haka-haka lang, you can see that in reports and in media and everywhere, So ngayon, yung iba, sabi nila, especially mga Kristiyano, okay lang yan kasi bahagi yan ng plano ng Diyos. So, yun yung masakit doon. Paano mo nasasabi na plano ng Diyos na patayin yung mga inosenteng bata? Where do you get that kind of, justification? So, paano kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun? Tas pamilya mo yung nandun? Yun yung masaklap, na tens thousands of innocent lives wasted, because of this project to reclaim the land, so-called reclaim the land for the Jews, dahil kiniklaim nila na yun yung pangako ng Diyos sa kanila. So, and unfortunately, marami rin mga Kristiyano nagsusupport sa ideology na yun. So as I mentioned, nanggaling yan dun sa literal na interpretation ng mga passages sa scripture. And of course, yung paraan na yan ng pagbabasa ng scripture ay hindi yan norm para sa marami, para sa lahat, hindi lahat shares the same kind of interpretation ng scripture, na okay lang yung ginagawa ng Israel or unconditional dapat yung support sa Israel in spite of all yung mga atrocities nila against Palestinians and Arabs, dahil quote-unquote chosen people sila. So hindi lahat nag-share sa theology na yan. In fact, yung theology na yan ay it's also a recent development, so especially sa context ng North America. So what happened was, during the 1900s ay merong isang theologian, scholar, si Nelson Darby, na nagpropose ng isang way of interpreting the scripture, na literally ininterpret niya yung mga prophecies sa Bible as referring to the Jews, the modern Jews, So that's around late 1800s or close to 1900s, And it was also during that time na yung ideology ng Zionism ay nabuo, So it's a funny coincidence na merong political ideology ng Zionism na merong strong advocacy to reclaim the land of Palestine for the Jews, and on the other hand naman, merong theologian na nagpropose ng idea na yung Israel, yung modern Israel is fulfilling the biblical prophecy, So ang tawag ng iba sa theology na yan, yung theology ng dispensationalism, dinidivide nila yung scripture, yung mga stories sa scripture based on 7 dispensations, and para sa kanila yung ngayon, time na to ay nasa age ng church, and we're closely moving towards the age of the second coming, or kasama doon yung mga theology about rapture and everything, Kaya para sa kanila ay yung modern Israel is a fulfillment of prophecy, literally, So
Ayun, ang tawag doon is yun nga, yung dispensationalism. Pero marami na rin naging development sa theology na yan. Ang isa sa mga main characteristic ng theology na yan ay yung separation ng church, Church of Jesus Christ, at saka yung nation of Israel. Na para sa theology na yan, ay yung mga prophecy sa Israel ay para sa Israel lang exclusively. Yung church ay nakikisahod lang dun sa prophecy na yon, like yung blessing ng land and everything, na intended talaga yon para sa mga Jew or para sa Israel. Whereas yung church ay nasa second layer lang tayo, kumbaga sumasalo lang tayo ng blessing na para sa Israel. Kaya nabigyan ng special privilege yung Israel because of that kind of theology. Pero as I mentioned, hindi lahat shares that same view ng scripture, na hinahati mo, ini-split mo yung Israel as a chosen nation and yung church. Not many Bible interpreters agree on that. Maraming nag-agree dyan sa North America, especially when European people migrated to North America. So si Nelson Darby, he's Scottish, from Scotland siya, UK. Hindi tinanggap sa Europe, hindi masyadong accepted sa Europe yung ganong view. So when he moved to North America, mas in-embrace yung idea na yon about Israel, the modern state of Israel as the fulfillment of biblical prophecies. So kaya maraming mga fundamentalist na mga institutions and colleges and Bible schools during that time ang nagpalaganap ng ideology na yon or theology na yun ni Darby. So nagkaroon pa ng Scofield Bible, through Scofield. So yun yung mga ways kaya kumalat yung ganong idea na ang Israel ay separate from the church and they are special. So because they are chosen nation, therefore they have all the rights to reclaim the land by all means. So yun yung theology na yun ng dispensationalism. So and sa atin sa Pilipinas, so lumaganap din yung theology na yon kasi most of the missionaries during the 1900s na dumating sa Pilipinas are also coming from North America. So dala-dala nila yung theology ng dispensationalism and yun yung itinuro nila sa mga churches. Kaya maraming mga churches sa Pilipinas or maraming mga pastor or Bible school nagsimula as mga dispensationalists. So they believe that Israel has a very special place. I'm talking about the modern Israel. So kaya parang na-justify yung ginagawa ngayon ng Israel. And marami nga sa Amerika holds the same view, And sa atin, sa Pilipinas, because of that, so na-influensyahan tayo ng ganong pananaw sa Biblia. Pero ang talagang malaking tanong is, again, paano ba ini-interpret yung scripture? Paano ba ini-interpret yung mga sinabi ng mga New Testament writers, kagaya ni Apostle Paul, sa Romans, na ang idea ng salvation is the salvation of the whole world, na hindi siya Israel and the whole world, but it's the whole world, So isa sa mga issue bakit merong mga discussion sa New Testament about the relationship between the Jews and the Gentiles is because of that thinking na special yung mga Jews or special yung mga Gentiles or any ethnicity for that matter, So yun yung dinidil na maraming New Testament writers, that in Christ lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo pare-parehas, So and yung return ng Jerusalem or yung rebuilding ng Jerusalem ay mas lumawak na, It's actually the whole creation rather than just a particular piece of land. Pag tinignan natin yung Biblia, na lahat ng prophecy sa Old Testament, finds their fulfillment in Christ. That's the message ng New Testament, na si Jesus Christ yung fulfillment. Kaya marami sa mga feast ng Judaism, like for example, Passover, Atonement, Pentecost, and everything, they find their meaning and fulfillment in what Christ has done. Kaya si Christ yung Passover lamb, during the Pentecost, yung Holy Spirit dumating, as symbolizing the harvest of the nations in Jerusalem. So maraming mga words sa Old Testament that have been fulfilled in the New Testament because of Christ and through the church. So walang hindi natin makikita yung theology na yon na ang Israel as an ethnic population or ethnic people has a special place, therefore meron silang karapatan to do whatever they want, kahit pa na ethically and morally wrong yung kanilang ginagawa.
So hindi rin, you know, even if you look at the Bible, hindi rin uncritical yung approach ng mga prophets and ng mga writers sa Israel, no? So that thing we will talk about sa next na video, but for now yan muna yung gusto kong explain sa video na to, no? Bago tayo again gumawa ng opinion, pag-aralan natin yung kasaysayan at tignan natin kung saan nanggagaling yung theological assumptions or yung mga presuppositions na meron tayo, and let us evaluate them kung talagang yun ba yung matatawag na biblical na way or biblical POV, no, or perspective na ipinapakita sa atin ng Biblia sa mga issues, especially sa ngayon. So maraming salamat sa pakikinig. See you next time.